Dalawang isip si Zoe kung tuluyan na nga ba niyang pakikisamahan itong si Dr. Sivra. Hanggang sa dumating nga itong si Dax doon sa mall at inaya nga siya na makipagtanan na nga sa kanya at aantayin siya sa labas ng Apex sa antayin ng mga bus at mag-aantay siya. Isang pangyayari ang makapagbabago sa pag-iisip at desisyon nitong si Zoe dahil sa labas ng Apex ay makikita nga niya itong si Doc Sivra kung saan may kasama nga itong nurse at nakikipaglandian. Narinig pa kanya mismo sa kanyang mga tenga na wala siyang pakialam kay Zoe sapagkat hindi naman daw niya anak ang dinadala ni Zoe kaya okay lang umano yun sa kanya. Saktan si Zoe sa kanyang mga narinig kay Dr. Sivra kung kaya't naisip nito na mas maigi pa nga itong si Dax kahit ganun yung kriminal ay hindi siya kayang saktan. At kung magdesisyon siya na pakasalan pa rin itong si Doc Sivra ay natitiyak niya na maging miserable lang ang kanyang buhay kasama sa lalaking yun. Lalo't mahilig nga itong mambabae. Naisip ni Zoe na to pa rin na lang ang pangako nitong si Dax. At kay Dax na nga siya sasama. Alam niya na nag-aantay si Dax sa kanya at tuluyan na nga siyang sumama at iniwan na nga ang engagement ring sa table nga nitong si Doc RJ na siyang ikinagulat nitong si Doc RJ. Ang hindi niya alam, ang kanyang anak ay tumakas na nga ito kasama si Dax. Nalulungkot pa itong si Doc RJ. Guilty siya sa nangyari sa kanyang anak na si Zoe. Pakiramdam niya ay binalikan siya ng tadhana dahil sa kanyang ginawa kay Moira ay maaaring si Zoe nga ang sumalo ng kanyang mga kasalanan. Dito nga sa nangyari sa kanilang dalawa ni Lynette. Kaya't awang-awa siya sa kanyang anak sa sinapit nito. Subalit sinabi naman ni Lynette na kung ano mang nangyari kay Zoe ay desisyon niya yun at huwag niya sisihin ang kanyang sarili. Ilang banda, abot langit naman ang galit nitong si Madam Chantal dito kay Doc Sivra. Dito nga ay kanyang kinausap. Sinabi nito na dahil sa kanya ay naglayas ang kanyang apo ang tuloy na ngang sumama sa isang kriminal sapagkat itong si Doc Sivra ay naging pabaya at nakipaglandian pa rin kahit na meron na sila na pagkasunduan ng matanda na gagawin niya ang lahat at panagutan nitong si Zoe. Subalit, bistado naman ang kanyang kawalang-hiyan kung kaya't iniwan siya ni Zoe sa ere at sumama na lang kay Dax. Galit na galit ang matanda kung kaya't ito'y kanyang nasampal. Sinabi nito na hindi siya babayaran hanggat hindi nagawa ang kanyang mga plano. Kailangan niya sundal at hanapin itong si Zoe bago pa man tuluyang sasama na nga ito kay Dax. Ang hindi nila alam habang sila nag-uusap ay narinig nga sila nitong si Chang Susan kung saan natuklasan ni Chang Susan ang katotohanan na hindi anak ni Doc Sivra ang batang dinadala ni Zoe sapagkat anak nga ni Dax. Kaya naman ang matandang si Chantal ay agad na sinundan nitong si Chang Susan. Hindi pwedeng ikalat ni Chang Susan ang kanyang natuklasan. Hindi pwedeng malaman ng lahat na si Zoe ay nagpabuntis sa isang kriminal na si Dax. Alam niya na likas sa marites nga itong si Chang Susan kaya hindi safe ang kanyang sekreto at dito nga'y aalokin niya itong si Chang Susan na magkano kailangan niya itikom lamang ang kanyang bibig. Naman ay matutukso itong si Chang Susan sapagkat mukhang pera din at nangangailangan din. Dito'y kanyang sasabihin kung kaya ba doon niya ang 1 milyon. Mayaman si Madam Chantal kaya bariya lang yun sa kanya. Alang-alang sa kanya nga po ay tatapatan niya ang hiling nitong si Chang Susan.